Ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliliit na ito, ay ginawa ninyo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin kinilala ang kahalagahan ng aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pag-abot sa aming kapwa na tumatawag at dumadaing para sa pagtulong, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming pagiging makasarili, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayo magnanakaw, manlilinlang, o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang iyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos, ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng iyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya, ako ang Panginoon. Huwag ka magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip, pangangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya.
Huwag ka maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yung bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yung paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw nakuplihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, na uhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit
at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtang? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay nasa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pakaitan ninyo ng tulong ang pinakamahamak ng mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, nawa, paglabas ko ng pinto ng simbahang ito, ako ay taong mas handa na tumulong sa aking kapwa. Yun po ang isang mungkahi ko po sa inyo na panalangin sa bawat pagkakataon na kayo ay magdarasal sa isang simbahan at pagkatapos ay lalabas kayo sa pinto nito. Malinaw po na sa Ebanghelyo na ang pinakadahilan ng lahat ng ating ginagawa. Maliwanag po sa Ebanghelyo na ang pinakadahilan para tayo maligtas ay ang kakayahan natin na tumulong sa ating kapwa. Sa makatuwid, prayers alone, pagdarasal lamang, hindi makapagliligtas sa atin. Sa makatuwid, ang pagiging deboto, hindi rin makapagliligtas sa atin. Sa makatuwid, ang attend sa banal na misa o sakramento ay hindi makapagliligtas sa atin. Ano makapagliligtas sa atin? Malinaw po sa Ebanghelyo ay ang ating gawi o kilos na nagpapakita sa Diyos ng ating malasakit sa ating kapwa. Ang ating kawang gawa sa kapwa-tao natin. Yun ang makapagliligtas sa atin. Malinaw po na sa huling araw, na lahat ng tao sa mundo ay haharap sa Diyos.
ang magiging dahilan at tatanong sa atin ng Diyos ay hindi yung gaano ka ba kahaba na nagdasal. Hindi pala yun ang itatanong ng Diyos. Ikaw ba ay deboto? Hindi rin yun ang itatanong sa atin ng Diyos. Gaano ba karami ang alam mong nobina? Hindi yun ang itatanong sa atin ng Diyos. Anong itatanong sa atin ng Diyos? Para maging marapat tayo sa kaharian niya, nagawa mo bang pakaanin o painumin ang kapwa mo na nagugutom o nauuhaw? Nagawa mo bang tanggapin ang mga tao na naliligaw? Nagawa mo bang bisitahin yung mga tao na napipiit at nalulungkot? Ang itatanong pala ng Diyos sa atin ay tungkol sa ugnayan natin sa kapwa natin. Hindi nga pala doon sa kaugnayan natin sa Kanya, kung hindi sa kaugnayan natin sa kapwa natin. Paano natin tinrato ang ating kapwa? Yun pala ang pwedeng maging daan ng ating kaligtasan at pwede rin ikapahamak nating lahat. Yung pagsusukat ng Diyos, paglilitis ng Diyos, kung paano nga ba tayo nakipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang tanong, pues, bakit pa ako nagiging deboto? Bakit kailangan pa akong lumuhod, maglakad ng paluhod, papuntang altar? Pues, bakit kailangan ko pang tumanggap ng sakramento? Kung ganun din naman pala. Bakit ko pa kailangang tapusin at kumpletuhin ang mga nobinaryo? Bakit kailangan pa akong maging relihiyoso kung ganun pala? Maaari yun ang tanong ninyo sa akin na susunod. Hayaan niyo sagutin ko sa inyo yan. Tayo ay nagdarasal, tayo ay tumatanggap ng sakramento, tayo po ay nagsasakripisyo, nakaluhod tayo ng pagkatagal-tagal, taimtim tayo nagdarasal para tayo ay mahubog sa isang uri ng buhay na nagmamalasakit at pinapahalagahan ang ugnayan natin sa ating kapwa. Nagdarasal tayo para maging mas matulungin tayo. Tumatanggap tayo ng sakramento para mas maging tumutulong tayo. Mas tayo ay lalong maging malalahanin sa kapwa. Tayo ay nagmamalasakit sa kapwa. Nagdarasal tayo, nagiging deboto tayo. Ito tunay na kahulugan ng deboto. Tayo ay nagiging deboto dahil tayo nagsusumamo sa Diyos na nawa tayo ay maging mabuting tao sa ating pakikitungo, sa ating ugnayan, sa ating kapwa. We pray that we become better brother or a sister to others. Minsan kasi ang ating pagiging deboto at madasalin ay nakukulong lang sa sarili nating kalagayan. Hindi po ganoon. Ang ating pagdarasal, sakripisyo, pagiging deboto, dapat po yan konektado sa ating ugnayan, sa uri ng ugnayan na mayroon tayo sa ating kapwa. Ang ganda nga po nung unang pagbasa, kung inyo pong narinig, ay napakalinaw po, no? Na ang sabi ng Panginoon kay Moises, magpakabanal kayo. Ang habilin ng Diyos kay Moises para ipangalat doon sa kanyang bayan, magpakabanal kayo. At dito po, binigyan ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging banal. Dahil kasunod na kasunod nito, sinabi ng Diyos kay Moises, huwag kang magnanakaw. Ang pagpapakabanal pala ay hindi yung pagluhod lamang, kung hindi, huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang manloloko, manlilinglang. Huwag kang mandadaya. Huwag kang mga api. Huwag kang mga abuso. Maliwanag. From the very beginning, panahon pa ni Moises,
doon sa kasaysayan ng ating kaligtasan. From the very beginning in the Old Testament, yun na rin pala ang mensahe ng Diyos. Ito pala ang ibig sabihin ng pagiging madasalin, pagiging banal. Ang ibig sabihin pala nito sa bandang huli ay ang ating mabuti, maayos, tapat, makatarungan na pakikipag-ugnayan o pagtrato sa ating kapwa. Pero meron po ditong napakaliit na detalye na dapat nating malaman. Hindi lang pala yung kapwa, basta kapwa. Ang kapwa pala na sinasabi ng Panginoon ay hindi lang yung kaparis natin, ka-level natin. Ayon dito sa Ebanghelyo, ito pala daw yung mga nagugutom. Ito pala yung mga nawawala, pinanghihinaan. Ito pala yung mga nalulungkot. Ibig sabihin lamang po, ito pala yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na maliliit. Na maliliit. Nung sinabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Ibig sabihin pala, baka naman, no, na ang ating pagtulong o pagkakawang gawa ay para sa mga taong nakagaganti lang, makagaganti din sa atin, ay hindi po yun sapat. Kasi it is easier for us to love those people who can love us back. Madali po sa atin na maging mabait sa mga taong mabait din sa atin. Hindi pala yun ang tinutukoy na kapwa. Ang kapwa pala na sinasabi ng Panginoon ay yung mga taong walang kakayahan na ibalik sa atin yung pabor o kabutihan o kabaitan na kaya nating ibigay sa kanila. Yung maliliit na tinatawag ng Ebanghelyo. Yung mga talagang mas mahirap sa atin, mas hikahos sa atin, mas mahina sa atin. Yung pala yung kapwa na sinasabi. Muli, paanyaya ko po sa lahat. Deboto ka man o hindi, padasalin ka man o hindi, regular ka mang nagmimisa o hindi, ang dalangin po natin, ang mungkahi ko, kada kayo lalabas ng pintuan ng simbahan, ang dalangin po natin, Panginoon, sa paglabas ko ng pinto ng iyong tahanan, nawa, gawin mo ako na isang tao na mas mabuti, mas nagmamalasakit, mas matulungin, mas dumadamay sa aking kapwa, lalo na doon sa mga maliliit sa kanila. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mahakbang upang makatulong sa pagunlad ng mahihirap na bansa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga tinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway may palaganap natin ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao, kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan
sa ngalan ni Heso Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit na kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Pinibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa na yung anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa langit mo pangako sa akin, ako naaakit na kita'y mahalin, at hindi sa ako'y kahit anong lagim
ako mapipilit, nginig kang sambahin. Naaakit ako na ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mong kamatayat libak, naaakit ako ng iyong pag-ibig. Kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway mapakinabangan namin ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan
ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.